Halos hindi ko maihakbang ang mga paa ko, natatakot ako na baka madatnan ko pa sila na masaya at masaktan na naman ako. Pero ganun na lang ang pagkapitlag ko nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa ang napakagwapong si Apollo. Napalunok ako nang makita ko ang blanko niyang mukha, binalot ng katahimikan ang buong paligid namin. Gusto kong umiwas ng tingin sa kanya pero parang napako ang mga mata ko sa gwapong mukha nito. Tapos ka na ba sa kakatitig sa akin? Iniyuko ko ang ulo ko para makaiwas ng tingin. I can't help myself, ang gwapo niya eh. Pasok, cook for me. Nabigla ako sa sinabi niya. Gusto niya ba akong magluto para sa kanya? God, totoo ba ito? Ano, tatambay ka lang dyan. Mabilis akong tumungo sa kusina at siniyasat ang ref. Pero bago ako magluto ay sinilip ko muna mula sa sala si Apollo. Kinilig ako nang malamang nakaupo siya sa sofa. Mamaya lalasapin ko ang tulog ko. Kinikilig ako, inihanda ko ang niluto ko para sa kanya at ewan ko ba kung bakit hindi matanggal-tanggal ang ngiti na ito sa mukha ko. Siguro masaya lang ako dahil ito ang unang beses na nilituan ko siya kaya ibinuhos ko ang buo kong pagmamahal para ma-impress siya. Apollo, kain na. Medyo kinabahan ako nang kumain na siya. Sana masarapan siya. Nagdaan pa ang ilang saglit pero wala pa rin siyang ipinapakita na reaksyon. Di ko tuloy malaman kung nasasarapan ba siya o ano. Ilang saglit pa ang nakakalipas pero nihaniho, walang lumalabas sa bibig niya, kaya pinagmasdan ko na lang siya habang kumakain. Pero habang tinititigan siya ay bigla na lang pumasok sa isip ko yung nangyari kagabi, bumalik na naman ang sakit na nararamdaman ko. Umiikot sa isip ko yung babaeng kasama niya, gorgeous at hot, ang layo kong ikukumpara sa akin. Medyo nalungkot ako dahil kahit tingin hindi niya ako binibigyan. Gustong-gusto kong itanong kung sino ba yung kasama niya kagabi pero umuurong ang dila ko. Sino yung kasama mo kagabi? Bakit bigla na lang lumabas yung mga walang kwentang salita na yun sa bibig ko? Ang sama tuloy ng tingin ni Apollo sa akin, kumabog din ang puso ko nang ibagsak niya ang kutsara sa lamesa. Anong pake mo? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Gusto kong mag-sorry. Pero ngayon ako tuluyang iniwan ng dila ko. Sabi ko, the hell you care? Hindi pa rin ako makapagsalita. Inis itong tumayo at itinukod ang mga kamay sa lamesa habang mariin akong tinitigan. Why, are you jealous ha? Nangilid ang mga luha ko sa emosyong pinapakita niya ngayon. Galit ba siya? Galit siya dahil sa hinala niya na nagseselos ako. Paano kung sabihin kong oo? Ano ang magiging reaksyon niya? Oo, nagseselos ako dahil mahal kita. Gusto kong isigaw yun, pero iba ang lumabas sa bibig ko. Well, then good. By the way, she's my girlfriend. Para akong yelong unti-unting natutunaw sa mga blankong tingin niya. His brown eyes, thick eyelashes, pointed nose, kissable lips, this beautiful creature is enough to make my heart pounding so fast. This guy is all I wanted to be with in my life forever. Pero may posibilidad bang mangyari yun? Good, at least, alam ko na hindi ka nagseselos, dahil unang-una, wala kang karapatan na maramdaman yun. Maganda nang nagkakasundo tayo dito. Misty is my gorgeous girlfriend, she's more important than you, treat her right whenever she's in my house, understand? Napatango na lang ako kahit labag sa loob ko. Eto na naman ang sakit, ang mga luha ko, tuluyan ang bumagsak. Pero pilit ko itong ikinubli sa kanya. Hanggang sa tumayo ito at umalis na sa harap ko. Ako, eto, naiwang luhaan. Pinahid ko ang mga luha na umagos sa pisngi ko. Alam ko na, hindi ito ang huli na luluha ako nang dahil sa kanya, maraming beses pa. Pero may pinanghahawakan ako para hindi sumuko, ang anak ko, ang anak namin, isa pa, mahal ko siya, to the point na handa akong magtiis hanggang sa matutunan niya akong mahalin. Oo, may girlfriend siya, pero mas may karapatan ako kaysa sa babaeng yun, buntis ako, dala ko ang anak ni Apollo, kaya may laban pa ako. Sa sobrang pag-emote, hindi ko na malaya na nag-vibrate pala ang phone ko, tanda na may nag-message sa akin, pinahid kong muli ang mga luha ko at saka binuksan ito. Hey, it's me, Enrique, alam ko na ang address mo, kaya susunduin kita bukas. Naalimpungatan ako nang mag-vibrate ang phone ko, pupungas-pungas akong umupo sa kinahihigaan ko at inopen ang cellphone ko dahil alam kong may nag-message sa akin.
From, Sir Enrique, gising na Sleeping Beauty. Napatingin ako sa oras sa phone ko at teka, alas 6 pa lang 8 AM pa ang pasok ko. Sir Enrique, magandang umaga. Sorry sir, pero masyado pa pong maaga, di ba? Napabuntong hininga ko at bumalik sa pagkakahiga. Inaantok pa ako eh. Di ko rin naman pipilitin ang sarili ko na magising ng maaga. Malamang mamaya pang alas 9 magigising si Apollo, means mauuna akong aalis sa kanya at hindi magsasalubong ang landas namin. Muling nag-vibrate phone ko, malamang nag-reply na si Sir. Nandito na ako. Ano daw? Saan sir? Outside? Nanlaki ang mga mata ko sa nabasa. Oh my, nandito siya. Mabilis kong tinungo ang bintana at sinilip kung nandoon ba talaga si Sir Enrique. Bakit nga ba siya nandito? As I said yesterday, I'm going to pick you up. Sabay tayong pumasok. Ay oo nga pala, susunduin niya ako. Para akong turumpong nagpaikot, mapabilis lang ang pag-aasikaso ko sa sarili ko. Nag-message din ako kay Sir na pakihintay na lang ako, baka kasi mainip yung tao, nakakahiya. Gusto ko siyang papasukin muna sa loob, kaya lang ayaw ko namang makita niya ang sitwasyon ko dito. Simpleng jeans at white v-neck t-shirt lang ang suot ko, pinarisan ko pa ng rubber shoes. Hindi na ako gaanong nag-ayos dahil baka mainis na si Sir sa akin. Baka kasi isipin noon na isasabay na nga lang ako, patagal pa. Matapos kong iayos ang sarili ko ay nagpasya na akong lumabas, pero nang nasa pinto na ako'y siyang pagbaba ni Apollo sa hagdan. Saan ka pupunta? Lumingon ako dito at nanlaki ang mga mata ko sa nakita, si Apollo with messy hair, naka-boxer lang, topless, oh God, packed abs, at ang malala, bakat. Ang isip ko, nagiging berde, biglang pumasok sa isip ko yung unang gabing nakita ko ang kabuuan niya, lahat, as in lahat-lahat. Papasok na sana ako, tumingin ito sa wall clock at napakunot ang noo nito nang mapagtantong mag-aalas 7 pa lang ng umaga. Ibinaling niya ang mga mata sa akin at binigyan ako ng tingin na, ba't ang aga? Si Sir kasi, nasa labas, sinusundo ako eh. Lalong nagsalubong ang kilay nito na ikinakaba ko. Naglakad ito papunta sa bintana at bahagyang sinilip ang labas ng bahay. Siya ba yung owner ng restaurant na pinagtatrabahuhan mo? Aalis na ako, ipagtimpla mo ako ng kape, pero, do I need to repeat myself? Wala naman akong magagawa, isa pa hindi ko nga naman siya inalok ng kape dahil sobrang nagmamadali ako dahil nahihiya na ako kay Sir Enrique. Minabilis ko ang pagtimpla ng kape, pero siniguro ko namang yun ang timpla na gusto niya. Dahan-dahan kong dinala ang kape. Pagkalapag ko sa kape ay diniretso ko kagad ang pinto at doon na lumabas. Nilingon hindi ko na binigay sa kanya, dahil baka may iutos na naman siya sa akin at ma-extend na naman ang paghihintay ni Sir. Nakahinga ako ng malalim nang makalabas ako sa gate at matanaw ko si Sir Enrique na nakasandal sa kotse niya. Habang naglalakad ako papunta sa kanya ay di ko maiwasang mapatitig sa napakagalante niyang porma, white polo, black jeans, sabayan pa ng manly na tindig nito habang nakapamulsa. Kung tititigan, masasabi mong every woman's dream siya. Napangiwi ako nang makitang napahikab siya. Naku, inantok siya sa paghihintay sa akin. Sorry sir, pinaghintay kita. Oh, you breathing so heavy, are you okay? Yes sir. You, okay ka lang po ba? It's okay, don't worry. Gumanti ako ng ngiti sa kanya at napagdesisyonan niyang pagbuksan ako ng pinto. Bago ako pumasok ay lumingon ako sa bahay. Gusto ko sanang ipagluto ng breakfast si Apollo, pero nagkataong maaga akong pinapasok ni Sir at heto sinundo niya pa ako. Sorry na lang Apollo, next time babawi ako, promise. So, yan pala ang bahay mo at ng asawa mo. Napatingin ako kay Sir nang wala sa oras. Asawa? Wow, sarap pakinggan. Yeah, maybe. Siguro, bakit? Ano ba talaga? Nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko habang nakapatong sa tuhod ko. We have a long time, so feel free to tell that story to me. I'll listen. Napaawang ang labi ako sa sinabi niya. Seryoso siya? Gusto niyang malaman, but sir. It's okay. Tell me now, wala na akong nagawa, bumalik na naman ang pagtitiwala ko sa kanya. Huminga muna ako ng malalim bago ko sabihin lahat-lahat ng nangyari sa amin ni Apollo, kung paano nagsimula at kung anong nangyayari sa kasalukuyan.
Tiimbagang nakadungaw sa bintana si Apollo, habang papaalis ang kotseng sinasakyan ni Felipa, at sa di malamang dahilan ay naisuntok niya ng buong lakas ang kanyang kamao sa dingding. Umuwi ka ng maaga, message sa akin ni Apollo. Aaminin kong kinilig ako. Eto kasi ang unang beses na nag-text sa akin ang mahal ko. Hindi mapawi ang ngiti ko habang naglalakad-lakad dito sa buong restaurant. Napapatingin nga sa akin yung mga customers dahil ang lapad ng ngiti ko, yung iba nga nahahawa pa sa kasiyahan ko. Kahit kasi simple lang ang text niya, sapat na ito para makumpleto ang araw ko. Sir, Enrique, salamat sa paghatid. It's my pleasure, babe. Sa halos maglilimang buwan na pamamalagi ko sa resto niya, nakasanayan ko na yan. Bago siya tuluyang pumasok sa kotse niya ay hinawakan niya muna ang tiyan ko at kinausap si baby, at yan, isa pa niyang hobby, ang makipag-bonding sa baby ko. May time kasi na hinimitay ako sa mismong restaurant niya at sinugod ako sa hospital, doon nagsimula ang sobrang pag-aalaga niya sa akin. As usual, wala lagi si Apollo, busy sa iba't ibang bagay, kaya di ko na siya iniistorbo, kaya heto, si Enrique na ang nag-aasikaso sa lahat related sa pagbubuntis ko. Siya na rin ang kumuha mismo ng OB ko, siya na rin ang sumasama sa akin sa mga check-up ko. Well, masaya ako sa pinapakita niyang kabutihan sa akin, bawat araw na dumadaan nagiging mas close kami, sa madaling salita, almost best friends na kami. Kapansin-pansin rin na panay Enrique na lang ako at hindi na sir. Kasi sabi niya dati tawagin ko na lang siya sa name niya. Nung una, awkward pa para sa akin pero sabi niya friends naman kami so anong mali doon. Malimit kong pinagmamasdan ang pag-alis ni Enrique nang may napansin akong kotse na huminto ilang layo mula sa bahay ni Apollo. Napatakip ako sa bibig nang mapagsino ang nasa loob ng kotse na yun, si Misty, ang girlfriend ni Apollo. Ang malala, may kasama itong lalaki at parang mga asong naghahalikan sa loob nito. Hindi tinted ang mga bintana ng kotse, kitang-kita sa loob ang ginagawa nila. Biglang nangilid ang mga luha ko, biglang pumasok sa isip ko si Apollo, paniguradong masasaktan siya pag nalaman niya ang mga kagaguhang ginagawa ng pokpok niyang nobya pag nakatalikod siya. Oo, sanay na ako sa setup namin, may girlfriend siya at hindi ako nagprotesta, tikom ang bibig ko. Kahit masakit, tinanggap ko dahil doon siya masaya, sobrang mahal niya si Misty, ramdam ko yun, at nakikita ko. Pero ito, kitang-kita ko ang kalandian na ginagawa ni Misty ngayon. Hindi ako papayag na lukohin lang si Apollo ng malanding ito. Agad kong kinuha ang phone ko, dahan-dahan akong naglakad malapit sa pwesto nila. Halos hubad na sila, ang kapal ng mga mukha, dito pa talaga nila ginagawa yan. Napahawak ako ng mahigpit sa cellphone ko, nang gigigil ako sa kanila, lakas ng loob nilang gawin ang kakatihan nila sa harap mismo ng pamamahay ni Apollo. Gustong-gusto ko siyang sugurin, God knows, pero syempre, iniisip ko ang kalagayan ko. Ayaw ko namang isugal ang kaligtasan ng baby ko. Pero, tingnan ko lang kung may mukha pa kayong ihaharap paglabas nyo sa kotseng yan. Ipopost ko sa FB, itatag ko si Apollo. Hahaha, agad akong kumuha ng magandang anggulo, siniguro ko na makikita ang makapal na mukha ng babaeng ito na nanloko sa mahal ko, kumuha ako ng maraming shots, para mas maraming pruweba. Pagkatapos kong gawin ang balak ko ay mabilis akong pumasok sa bahay, hinanap ko si Apollo sa bawat sulok ng bahay pero wala siya, saan siya nagpunta, baka di niya maabyute ng eksena kung nagkataon. Oo nga pala, may mga pictures ako. Ipapakita ko na lang mamaya sa kanya. Mamaya may posibilidad na magkahiwalay na sila. Sa oras na malaman ni Apollo ang kalandian ni Misty, may tendency na hiwalayan niya ito at magkalapit kami, hindi ko maiwasang mapangiti. Sunod-sunod na katok ang narinig ko mula sa pinto, kumabog ang dibdib ko, malamang si Apollo na yun. Halos lumipad ako sa pinto at mabilis itong binuksan. Pero napaatras ako nang mapagsino ang taong kumatok sa pinto. Si Misty, ramdam ko ang pag-init ng tenga ko nang nakita ko ang pagmumukha ng malandi na ito. Gusto ko siyang sabunutan, sampalin. Paplastik itong ngumiti sa akin at nag-crossed arm pa. Hey, desperada, nandyan ba ang asawa ko? Hindi mo nga siya asawa, hindi, at isa pa, parang naging hobby na niya ang pagtawag sa akin ng desperada.
Siya nga pukpok, hindi nagpahalata ng kahit anong tense, wala siya dito. Oh, ganun ba? Well, buti pa hintayin ko na lang siya. Chupei, pagtaboy nito sa akin, pero syempre, hindi ako nagpatinag. Nagsukatan kami ng tingin, ang kapal ng foundation, ibuburol na ba ito? Ang kapal ng eyeliner sa eyebrow, bakekang lang, ang kapal ng lipstick parang namamaga na ata ang mga labi, halimaw ata ang kahalikan niya kanina eh. Napukaw ang tingin ko sa suot niyang damit. Hey, naghihirap na ba ito? Bakit kapus-kapus ang tel ang suot niya? Konting ikli pa ay labas na ang retokada niyang dibdib. Speaking of that, pansin kong medyo tabingi ang bra nito. Hindi rin nakasara ng maayos ang zipper ng maong short nito. At parang hindi siya makatayo ng maayos, nang hihina ang mga tuhod niya, ibig sabihin, mukhang nag-enjoy talaga siya kanina. Hoy, pikutera, oo alam kong maganda ako, kaya pwede ba, stop staring at me? Napatawa ako ng malakas dahil sa sinabi niya, hoy, ba't ka tumatawa? Buwahan ha, is that any laughing? Seryoso ba siya? Hindi ako judgmental pero Lord, patawad, ang lakas makabobo ng babaeng ito, parang kailan lang nagyayabang siya na college degree kuno siya. Excuse me, hindi kasi ako makaget over at wala akong nagawa kundi tumawa, hahaha. Pwedeng paki-spell, hahaha, anong spell ang sinasabi mo dyan? Ikaw kasi, komedyante, alam mo, nababaliw ka lang, back off, dadaan ako. Tangka na naman itong pumasok pero hinarang ko ang katawan ko sa pinto, binigyan ko siya ng pang-asar ng ngiti, at inilibot ang mga mata ko sa buong katawan niya, syempre nagtaka siya. Sige, papapasukin kita, basta iayos mo yang paling na bra mo, isabay mo na rin yung zipper mo sa short mo na yan. Nanlaki ang mga mata nito nang mapagtanto kung ano ang ibig kong sabihin, mabilis niyang iniaayos ito. Sabihin mo, nasarapan ka ba? Bahagya itong napatigil sa ginagawa. What do you mean? Huwag kang ang magmaang-maangan, kitang-kita ko ang pagiging aso mo kanina. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko, ano bang pinagsasasabi mo? Maang-maangan ka pa, ha? Tinatawag mo pa akong desperada, ikaw nga isang Makati? You, how dare you ha? Sino ka para akusahan ako? Bakit, may ebidensya ka ba? Iyang itsura mo pa lang, ebidensya na, what if pa kung ipakita ang picture nyo ng kalandian mo? Agad kong ipinakita ang mga larawang kuha kanina sa kanila, nanlaki ang mga mata nito at namula rin dahil sa kahihiyan. Ngayon, kumbinsido ka na ba? Hindi mo pwedeng ipakita yan kay Apollo, muntik niyang inagaw ang cellphone sa aking kamay, buti na lang at naiwas ko agad ito. Ibigay mo sa akin yan, ano ako, hindi mangyayari yun. Ipapakita ko ito kay Apollo. Akma na sana akong sasampalin ni Misty nang biglang may narinig kaming pamilyar na boses. Anong nangyayari dito? Nabuhayan ako ng loob nang makita ko si Apollo, magkakaroon ako ng chance na ilabas ang baho ni Misty. Apollo, may ipapakita ko sa'yo, no? Pinilit kong kumawala sa pagkakahatak nito at agad naman akong nagtagumpay dahil naitulak ko siya. Nagmadali akong pumunta sa kinaroroonan niya at akmang ipapakita ang mga larawan. Niloloko ka ng babaeng iyan Apollo, tingnan mo, nakita ko siya sa labas ng bahay mo at nakikipaglandian sa ibang lalaki. Anong sabi mo, nanlalaki ang girlfriend mo? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla niya akong sinampal, nangirat ang pisngi ko sa sakit. Dahan-dahan kong binalingan ng tingin si Apollo na nooy nagngangalit at ang sama ng tingin sa akin. Apollo, unang-una, wala kang karapatang saktan si Misty, bigla ako nitong hinawakan sa magkabilang pisngi, napapikit ako sa sakit. At pangalawa, hindi kita pinaniniwalaan, alam kong ginagawa mo lang ito para magalit ako kay Misty, but no, not a chance. Pero, wala akong pakialam kung may ebidensya ka dahil hindi ko pa rin paniniwalaan yun. Agad na sumulpot sa eksena si Misty at pinatigil daw si Apollo. Babe, tama na, buntis siya. Marahas niyang binitawan ang mga pisngi ko at halos matemba ako. Ni hindi man lang niya inintindi na buntis ako. Sa susunod, huwag kang menjijalam kung ayaw mong masaktan. Sabay na umalis ang dalawa sa harap ko upang pumunta sa kwarto. Habang ako, naiwang tulala habang pumapatak ang mga luha.
Mula nang sabihin ko kay Apollo na niloloko lang siya ni Misty, naging mas miserable na ang buhay ko. Lagi niyang ipinararamdam sa akin ang sakit at hirap. Naiirita siya sa akin sa konting pagkakamali, kadikit noon ang mga sampal, syempre. He hurting me physically na para bang walang batang mapapahamak. He always act like a heartless monster. Wala siyang pinapakinggan kundi si Misty. Misty, lintik na Misty na yan. Ginagatungan niya pa si Apollo at sinasabing ako ang masama dito. It's painful pero gusto ko pa ring manatili sa tabi niya. Umasa na lang ako na siya mismo ang makatuklas sa kalandian at mga kalokohan ng girlfriend niya. At pag nangyari yun, siguro naman ma-realized niya na hindi ako ang masama, kundi si Misty. Umaasa na naman ako, pero, hindi naman masamang umasa, di ba? Libre lang din naman ang mangarap, alam kong dadating ang araw na matatanggap din kami ni Apollo at ituturing na pamilya. Desperada na kung desperada, martyr na kung martyr, pero susubukan kong maghintay. Kakayanin ko. Nasa tapat ako ng maliit kong salamin habang nakaupo sa sofa. Pilit na itinatago gamit ng make-up ang maliit na sugat dulot sa pagkakasample sa akin ni Apollo kagabi. Maalat daw kasi ang luto ko kaya iyon, nagalit na naman siya. Ang layo ko talaga kung ikukumpara sa ganda ni Misty. Oo, alam kong over na siya sa make-up pero talagang maganda siya. Insecurities is my weakness. Inaamin kong kaunti lang ang self-confidence ko. Feeling ko kasi, maliit lang ako kumpara sa mga taong nakapaligid sa akin. Mas matalino, mas magaling, mas matapang, mas maganda. Napatingin ako sa hagdan patungong kwarto ni Apollo. Napalunok ako nang makita ko siyang bumababa doon. Naka-black sando ito at naka-boxer. What's new? Kahit ano pang suotin niya, nasta starstruck pa rin ako. Guwapo Naramdaman kong bahagyang sumipa si baby sa tiyan ko. Nakangiti akong hinawakan ang umbok kong tiyan. Magpipitong buwan na kasi ito kaya napakalikot na niya. Ano baby, pogi ni daddy no? Halos kiligin pa ako nang makita ang kabuuan niya. Pero napawi iyon nang mapansin kong nakakunot ang noo nito. Hinahagod niya rin ang kanyang sentido na para bang masakit ang ulo niya. Natatakot akong lapitan siya, baka kasi, ako pa ang pagbuntunan ng inis nito. Ayos ka lang ba, Apollo? Do I look okay ha? Kape, gusto mo? Hindi ako nito pinansin at diretsyong pumunta sa kusina. Napangiti ako sa iniisip na ang sarap sigurong hagkan ng katawan niya, parang mainit at komportable. Napangiti ako ng mapait. At saka naglakad patungong pinto, baka kasi di na kailangan ni Apollo ng tulong kaya hindi na siya nagutos pa. Paglabas ko sa pinto ay tanaw ko na kagad ang sosyal na kotse ni Enrique. As usual, sinusundo niya na naman ako. Sinalubong ako ng isang halik sa pisngi, bagay na ikinagulat ko. Ngayon lang naman kasi yun ginawa ni Enrique. Napahawak ako sa pisngi ko. Enrique, he smiled sweetly. Why? It's just a friendly kiss. Sa bagay may point siya. Hindi porket kinis ka ng tao, may mali siya na kaagad. Kaya kinumbinsi ko na lang ang sarili na wala lang yun. Habang siya naman ay ibinaba ang tingin sa umbok kong tiyan. Binaba niya ang ulo niya para mapante sa baby ko. Marahan niya itong hinawakan at napangiti siya nang gumalaw ito. Hey kiddo, did you miss your body? Gumalaw muli si baby at tuluyan nang humadjakik si Enrique. See, your child really likes me. Oo naman Enrique, ang bait mo kaya sa kanya. Kahit papaano kasi, gamaan ang pakiramdam ko nang magkausap kami ni Enrique, kabaliktaran ang nararamdaman ko pag nasa harap ko si Apollo. Sumpain ka, go home early, humanda ka sa akin. Mga messages sa akin ni Apollo dahilan para matakot ako ng sobra. Para tuloy akong estatwa dito habang nakatingin sa phone ko. Humanda ka sa akin. Parang ayaw kong umuwi ng maaga ngayon, binyantaan na ako Mag-overtime na lang ako para pag umuwi na ako, tulog na siya at wala ng gulo. Inihinto ni Enrique ang kotse sa tapat ng bahay ni Apollo. Una itong bumaba at saka ako pinagbuksan. Gentleman talaga. Salamat uli Enrique. Lumipad ang kamay nito sa ulo ko at masuyo itong hinagod. I want both of you to go home, safe and sound.
Okay, so let me do this for you and for your little baby. It's around 11 PM kaya minabuti kong paalisin siya. Bago tuluyang umalis ay sinilip ko ito sa bintana at kumaway. Mabilis itong nawala sa paningin ko, kaya minabuti ko na lang ding pumasok na at baka magkasipon ako mahawa pa si baby. Ilang step na lang ang layo ko sa pinto ng bahay. Nanlaki ang mga mata ko nang madatnang nakasandal si Apollo sa pinto. Kita ko sa mga mata nito ang galit kaya kumabog ang puso ko. Kinumbinsi ko ang sarili ko na hindi ako ang hinihintay niya. Humugot ako ng malalim na hininga at saka inihakbang ang mga paa patungo dito. Gumuhit ng bahagya ang mga ngiti ko sa kanya, pagkatapos noon ay nilagpasan siya. Bahagya na akong nakalagpas sa kanya pero napangiwi ako nang halbutin niya ang braso ko at hilahin ako papunta sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko at feeling ko anumang oras, mababalatan na ako. Apollo, masakit. Nagmadali kang umalis kanina, ni hindi mo ako pinagtimpla ng kape na yan nang dahil sa boss mo. Apollo, hatid sundo, ha? Ano, ginalaw ka na ba ng gagong lalaking yun? Nabigla ako sa sinabi niya. Ako, baliw ba siya? Apollo, ano bang pinagsasasabi mo? Don't be innocent, malandi ka. No, mali ka nang iniisip. Kita sa mukha niya ang pagkademonyo na parang may binabalak. Nabigla ako nang idikit nito ang katawan sa akin. Napasinghap ako nang malamang halos magkadikit na ang mga tungkol ng ilong namin, ang lapit niya. Napapitlag ako nang maramdaman ang kanang kamay niya sa isa sa mga sa dibdib ko. Apollo, wag. Please, that he already. Well, I can. More than he can. Kinilabutan.